Grabe iyak ko dun. Kasi malala talaga. Sa isang taon, 2 beses ako natalo sa TV. Parang ganun. Sali daw ng sali, natatalo naman. Feel ko ang sama kong tao that time. Kasi unstable ako because of depression. Madami akong mga taong nasaktan, apektuhan. And I know in myself na I have this core na ugali ko. Alam ko naman, I've done a lot of things. Like, there's a reason why I have a tattoo here. Ayoko sanang ma-staple as artista. I'm an artist. An artist is different from an artista. Wala ako dapat patunayan sa ibang tao, sarili ko lang na kaya kong i-improve pa yung sarili ko. Minsan kasi yung kalaban mo yung sarili mo. Wala na akong tinanggal ko na lahat ng mga negative sa past ko. Everyday ako sumasayo sa Showtime, so parang I have the chance na ma-discover, pero alam mo yun, wala eh. Pero it's about right timing pala. Well, sana nakakilig ako. Wilbert, Yeah. may nagpapasaya ba sa'yo ngayon? Hi! Hello, Philippine Star viewers. Welcome to Real Talk. No filter, just real conversations. And today we have Mr. Wilbert Ross. Hi. Kumusta ka? Mayong hapon, Wilbert. Maayong hapon. I'm fine. How's life ba? How's life since you sold out a concert in 15 minutes? How's life after that? Oo, kumusta na? Siyempre built on pressure to to satisfy yung mga concert na pupunta sa concert, ganun, concert goer. So it's a pressure for me na talagang galingan, gandahan yung prod. So most of the time, every week, lagi may meeting with the concert and to align. And ako mismo talaga hands-on ako. Like, pumupunta ako with the dancers to parang demonstrate anong feel ng prod, ganito yung. So parang very hands-on ako ngayon. And ayun, with the director then we always talk once in every few days para lang ma-align lahat. Kasi gusto ko din na parang dumaan sa akin mismo. Pero, naiyak ka, di ba? Yeah, kinda. Kwento mo naman. It's actually not on my public TikTok na. Sa ano siya, parang meron akong isang dump na TikTok. Dancer stick. Doon ko siya in-upload, tapos parang kinuha ng mga fans at andun rin i-upload. So Nag-viral. doon kasi yun nilalagay ko yung parang mga frustrations ko minsan. So, parang may video pa nga ako doon na parang I don't know, may gusto nung hindi na ako nakakaano sa music. May mga ganun. So parang more on parang doon ako nag-event out sa account na yun. And then, in-upload ko lang yun suddenly. And then, it's just a surge of emotions at the moment. Para I didn't expect it. Parang ako sabi ko nga sa sarili ko, okay na ako pag maka-sold out ako kahit gaano katagal basta ma-sold out lang siya. Kasi nga hindi ako sure kung makakaulit ako. Kasi hindi ko alam eh. Hindi ko kasi ma-measure kung ilan yung willing gumastos para sa concert ko. Kasi likes and views and comments on social media Lahi. doesn't mean magre-reflect siya when it comes to ticket selling na may pera ng kasama. Lalo pa ngayon na medyo mahirap ang buhay. Tama. Yun. Oo. Pero yung dump account mo, may followers yun. Mga 4,000 ganun. Ano siya, dancers account ko siya. Parang another alter ego na parang puro dancing. Ganun. May mga konting ganun. So, gusto ko nandyan lang siya and people know it na may ganun akong gusto ko siyang binabalikan. Yung parang may pinost ako parang mababalikan ko siya in the future na parang kumari, yung may pinost ako doon ilang years ago na yun. Tapos parang sabi ko, di ko alam bakit. Parang hirap sa akin makakilala ng music ko. Andun lang siya. And then, from that video, merong another video na about sa concert ko. So parang may progress, may story akong nagagawa. So kaya ko siya nilalabas doon. Parang journal, no? Parang journal, ganun. I like that na document mo, yung journey. Yeah. Kahit sa social media nga, lagi akong naglalagay ng mga Easter eggs. Like parang sabihin natin yung the song kung dulo ng paina. Nilagay ko na yun sa X 2 years ago, yung lyrics. So nilalagay ko lang siya dyan. And then parang in the future, parang, that was like 2 years ago. So may ganun akong ginagawa. Can we expect a third night? Wala na.
Wala na. Wala na. Sinabi nila na baka tara Pwede. mag-third date Oo. tayo. Pero sabi ko, hindi na po. Okay na po ako dun sa first and second night. Happy ka na. Since hindi ako ganun pa yung boses ko kasi matagal lang hindi batak kumbaga sa gigs. Before, oo. Kasi I came from a band sa Davao. Sanay ako sa mga 20 to 30 songs a night. Pero since yung vocal cords kasi is still a muscle, pag hindi sanay, mabilis masira. And yung 2 nights nga, hindi pa ako sigurado. Parang sana na magawa ko siya. So 3 nights, medyo overwork na yung boses ko at ako mismo sarili. And I want to relax in. And parang i-enjoy ko lang din. I don't want to be like greedy din. So parang after 2 nights, it's gonna be okay na. And then, I don't know, baka regional yung next. Not the same. Tour. Something like that. But yung New Frontier, diyan nag-start yung parang Beanie. Parang Yeah. they started selling out. Parang ganun, same with you. And TJ, Yeah. Monterde. Hindi malayo. I mean, it can happen to you. I hope so. I wish. Yun lang naman. I don't expect anything naman. Basta ako at the moment, I'm just so happy na may willing manood ng concert ko, may willing na makinig ng music ko. So, ganun. Parang at the moment lang talaga, I don't expect something. You mentioned Davao. You're from Digos City. Yeah, Digos City. Specifically. And you were... Specifically from a province pa na Hagonoy, Davao del Sur. It's just Digos City lang kasi yung parang medyo may ring agad. Pero like siya, doon ako nag-aral. It's like 20 minutes away from my real home talaga. Pero I'm from Poblacion, Hagonoy, Davao del Sur. Ganun. Napaka-house dito. Napa. Okay. I still have a house. Andun yung parents ko. And my pamangkins. Andun yung pamangkins ko. Ganun. But when you started 10 years ago, which is quite a feat, congrats pala, Yeah. 10 years. Amazing, no? Parang ang bilis. Pero 10 years ago, you were called the Artistahing Scholar of Oh my Davao. God. Nalala Saan mo yan? pa yun? Sa TNT. Artistahing. Scholar Alam mo, ng Davao. Hinanap ko yun before. Artistahing Scholar ng Davao pala yun. Wow. Tapos meron pa akong isa nasa hashtag din na di ko mahanap na sa moniker ko sa hashtag. Parang probinsyanong something. Parang may ganun. The Provincianong Serenader. I don't know. Di ko na maalala. Pero yung Artistahing Scholar ng Davao. Yeah. I was a scholar kasi before. Nung college ako. Engineering, as in full scholar ka. Scholar ako na Indonesia. I'm quarter Indonesian kasi then nag-apply ako. Then ganun. Saan Nakapasa side? naman. Sa mama ko. Yung Rosaline actually na apelido, Indonesian yun. Oh, wow, interesting. Interesting. Pero napadpad siya sa Davao. Yung tatay niya, napadpad. Parang immigrant ata yung tatay ng mama. Yung lolo ko, kumbaga, sa side ni mama. Pure Indonesian. Pero I'm sure bright boy ka kasi scholar Artistahing scholar of, you did well in school. I think so. Well, ever since elementary to high school, I'm always in the top 5. Ganon, may ganon akong, lagi ako nasa top. So, pero medyo hindi ako ganun kahasipag. Kasi I wanna enjoy my life kasi as a student before. So, lagi akong sumasali sa events. Like elementary, sinasabay-sabay ko yung robotic dance, to mayroon pang tie-dyeing. Sobrang maligalig kong bata na gusto mag-explore ng mga activities. And then athlete din ako, ng regional athlete ng athletics, ganun. And then science quizzer, ganun. So madami akong, may ganun ako, maligalig ako na parang, ay gusto kong salihan to. So parang may magtatanong yung teacher ko, sino marunong mag-tie-dye ng t-shirt? Magtataas ako ng kamay, tapos aaralin ko na lang after. So, ganun ako kaligalig. And then high school, na-adjust yung yung mismong, yung utak ko, something like that. And then first year, second year, hindi ako nag-top. Kasi parang, parang nag-adjust siguro sa barkada, ganun. And then third year high school, doon ulit ako na, parang ginanahan na parang, aral nga tayo, parang ganun. Then yun, parang I got top 1, something like that. Out of nowhere. Tapos yun, parang sunod-sunod na ulit. Nakuha ko na ulit yung pacing ko sa pagdating sa studies. Ganun. So, Pero paano ka napunta sa music? Artistahin part. ever since Actually, yung parang lumabas nga yung parang going bulilit pa lang. Parang sabi ko, nung bata pa lang, parang, ay gusto kong maging artista. Gusto ko yung ganyan. Kasi maligalig nga ako, ganun. So, parang,
parang nung unti-unting may mga opportunities, PBB, ganun, parang, gusto ko din yan. Ganun. Parang pinangarap ko na siya ever since. Kasi yun parang pinakal kasi nung mismong sa showbiz, di ba? Pag about sa entertainment. If I want to entertain and like parang perform, yun yung parang pinakamataas here sa Philippines. So mag-showbiz ka talaga. So yung inabot ko na dreams ko. Pero you were a third-year computer engineering student, di ba? Yes, tumigil ako. Ang third year. Pero how were you discovered? Parang, or you just submitted Na. an audition tape? Hindi ako na-discover talaga. Nag-audition ako ng mga... Kasi dati kasi walang social media masyadong... Hindi ganun kalakas. So parang the only chance for a probinsyano na walang kahit anong... na walang kapamilya sa Manila, na walang connection sa Manila at wala ding sapat na pera para gumastos at mag-invest sa Manila is to audition sa mga reality show. Yun lang talaga yung chance. No other chance. So ginawa ko, PBB ako. Lahat naka-apat ata ako pero I can proudly say naman na sa apat na audition na yun parang na-shortlisted ako sa Davao, sa Jensen, gano'n. So, and then nagtawag ng tanghalan din. And then after ko nagtawag ng tanghalan, audition ko, nalipad ako. And then, okay na ako doon. Parang kumanta ako, at least hindi nagong, okay na ako doon. Kumbaga, at least kahit hindi manalo, at least it's a step na parang first ever TV appearance ko, which sa Showtime pa. Fan talaga ako ng Showtime. Then after nun, nag-audition ulit ako. Pinoy Boy Band Superstar naman. Then after ko mag-audition sa Pinoy Boy Band Superstar, natalo ulit. Pero it's fine. Grabe iyak ko dun. Kasi malala talaga. Parang sabi ko, I tried a lot of things. Na ilang beses. Sa isang taon, 2 beses ako natalo sa TV. Parang ganun. Then like, may mga teachers, may mga students na nagda-doubt na sa akin na parang sali daw ng sali, natatalo naman. Ganun. So parang nangyari, after nung Pinoy Boy Band, may mga nakausap ko na parang, sige, punta ka dito. Papakilala kita sa kay ganito. Ipapa-audition kita sa ganito. Ganyan. So nagkaroon ako ng lakas ng loob na tumigil sa pag-aaral. Then lumipad sa Manila with my dreams and hopes, ganun. And then with my 1,500 a week allowance. And then nakikitira ako sa pinsan ko na taga Novaliches na, ayun, construction worker lang din. Yun lang kasi lang talaga yung meron akong... Relative. Oo, relative. And I'm super thankful ko sa kanya. Si Chad yung pangalan niya. Chaddy. So, ayun, tinry ko naman. 1,500 lang a week. 1,500 Saan a week. galing yung Kasi allowance? kami dun sa parents ko, parang na yun parang hirap na kami, crisis kami noong time na yun, tapos parang sinabay ko po yung pagtatry ko sa Manila. So yun, parang isipin mo from Novaliches to ABS, parang lakad, tricycle, lakad paano sa palengke, bus, and then para makatipid from Quezon Ave to ABS, nilalakad ko na lang yun. Grabe. Oo, ang activities ko noon parang mayroon pa yung mga Pinoy Boy Band Superstar, yung mga natalo na parang konting mga cover ganun. And then parang wala nang nangyayari sa akin, yung mga nag-promise sa akin hindi na ma-contact. Parang alam mo yan, nakakala ko tutulungan ako. Hindi ko na ma-contact. Yun talaga siya. And then ayun, parang may nakita akong audition, public, hashtags audition. So parang pumunta ako. Public talaga. As in, grabe yung linya. 3 days, 3 days na audition. Kasi public everyone can audition talaga. So, ginapang ko talaga. And parang, sabi ko, nakakahiya naman, wala nangyayari sa akin dito. Mag-enroll ako sa Star Magic Workshop. Enroll ka? Pero di ba public din yan? Baga magbabayad kami. Pero may pang-post ako na parang kunwari may nangyayari sa akin sa Manila para hindi masyado nakakaya sa mga classmates ko doon. Star Magic, parang sabihin nila, ay, nasa Star Magic siya. Parang pang ganun lang. So yun, nag-hashtags ako. And then unti-unting tumataas yung mismong rank ko. And then si Sir Philip Rojas, siya yung nag-promise sa akin one time sa Pinoy Boy Band na ipapakilala kita kay Tito Boy. Pero yun lang. No promises. Papakilala lang kita. Hindi ka papromise yung may mangyayari sa'yo after. So yun lang, papamit kita. Namit ako ni Tito Boy that time. And I don't know. Parang, siguro walang something like effect. So nawala na din na parang hindi na wala ng callback and all. Nangyari yung hashtags. And doon nangyari yung crazy part. Isa sa mga
sobrang crazy niya na story sa career ko. Para siyang sinulat talaga sa libro. Parang fate. Fate, legit nasa siguro mga thousands yung auditions. After ng audition ko, na-call back ako for the next round. Then sa next round, kami, photoshoot. Para lang kami, hundreds na lang, kumbaga na dami na natanggal. Then after nun, sabi sa amin lahat, nung araw na yun, bumalik kayo bukas, kayong lahat. So, nasa utak ko, babalik ako bukas. Pagbalik ko bukas, nagtaka ako na sobrang konti na lang. Like parang less than 100 na lang yung bumalik. Ngayon, sabi ng mga katabi ko, tinext sila na parang, hi, congratulations, you're gonna be sa next na round. Babalik ka. Ang nangyari pala is tinext pala isa-isa. Babalik ka, sorry, wag ka nang bumalik tomorrow. Ako wala akong na-receive na text. Meron lang ako nung verbal na bumalik kayo lahat bukas. So kaya ako bumalik. So isa-isang tinawag yung mga numbers namin kasi naka-numerical eh. Last number, wala talaga yung number ko. This is number 008. So sabi ko, oh my God, wala ako. Ba't ako nandito? So nahihiya ako kasi nandun ako, nakaupo ako eh. Ngayon, lumapit ako kay Ma'am Bing Ramas, yung contestant coordinator. Sabi, Ma'am Bing, hindi po ako natawag. Ginanon niya yung parang accepted na papers. Sige, ano number mo? 008. Parang panipis yung paggaganon niya. Kinakabahan ako. Hanggang sa wala talaga. Ibig sabihin, I'm not really accepted for the next round. So parang sa third round. Tapos sinabi ko kay Ma'am Bing, wala po talaga na-receive na text. Ito po yung phone ko. Wala po. Kasi po kung alam ko lang kung may na-receive po ako, ba't po ako babalik ngayon? Sabi ko, hindi naman ako babalik ngayon. Wala po akong alam talaga. Si Ma'am Bing nag-isip, ano siya eh. Ang ginawa niya, kinuha niya isang buong file. Pak. Rejected. Hinanap niya yung number ko. Huwag na lang maingay. Yan. So that was like the third round of hashtags. So parang, ang tanong doon, nasa napunta yung text dapat para sa akin, na rejected na ako. Sa parang mali ba ang pangit ba ng sulat ko, na mali yung number na nalagay ko. Pero like, if you're talking about pinagbigyan lang ako sa third round, ang question is, bakit ko siya nagapang 4th, 5th, 6th round na wala nang ganun? Ang tagal. Madaming rounds eh, parang pag ganun. So parang yun yung isa sa mga fate stories ko na parang, wow. Alam mo yun, na parang saan galing yung story na yun? Saan galing, nasan yung text na yun? 10 years now, currently, looking back, ano yung pinaka parang proud ka na na-survive mo? Siguro in 2019 siguro. That was like my lowest. Like I'm clinically diagnosed of severe depression. I was alone in Manila. Wala akong kahit sinong kasama ngayon. And sobrang, I can say na hindi siya valid eh. Pero naging, feel ko ang sama kong tao that time. Kasi unstable ako eh because of depression. Sobrang severe eh. Malala talaga, mataas. Severe. And then, like, hindi ako ganun ka-okay. Like, pag tumatawag si mama, parang tinataas ako ng boss that time. So, I'm really unstable that time. So, hindi ako proud na pinagdaanan ko yun. And I hope hindi ko siya, like, pwede kong balikan at hindi ko na siya mapagdaan. Kasi hindi yung about sa akin eh. Yung nararamdaman ko yung yung pinaka-ayoko. Yung nangyari sa akin. Nung, alam mo yun, what I've become because of that depression feeling. So, madami akong mga taong nasaktan, apektuhan. And I know in myself na I have this core na ugali ko. Alam ko naman, super far from that. Yun. So, depressed. Pero, done a lot of things. Like, there's a reason why I have a tattoo here. Ano ba yung meaning dyan? It's a cover-up. Oh. So itong mga tattoo na to, first ko tong after nung nangyari. Pero naka-multiple na ako, naka-ilang ulit na ako nun, parang naka 3 times na ako. Tapos parang yung pangatlo, sabi ko, hanggat walang tattoo dito, matitempa ako, alam mo yun. So pinatattoo ko siya, para remind sa sarili ko na, alangan sirain ko yung tattoo ko, ang pangit naman. Parang ganun. So ganun siya. So yun yung pinaka-hard. And I wrote a song about that moment. Was this Lampara? Isa doon, yung Benting Ukit. Oh. Benting Ukit.
Kaya siya, Bakit? Kasi 20 times? Hindi naman. pero yeah, it's more than 20 times, pero Benting Ukit na yung ginawa kong parang title niya. Pero yeah, yun yung song na yun. How were you able to get out of it? For the benefit of those still, parang nandun pa rin sa situation na ganun, no? Parang where do they start? Ano lang, you just need to rest and then go again. Yun lang eh. Like if you really want something, lang gustong gusto mo talaga, you don't stop. You just rest. Even if sobrang sama sa'yo ng mundo at sobrang sama ng mga tao sa paligid mo, you just cry it out. After mong umiyak, pawiluha, then go again. Write songs, release some covers, try ulit ng mga bagay, baka ma-discover. So, you just need to keep on trying siguro. Parang you have to help yourself, no? Yeah, you na also parang, have to help yeah, yourself. kawawa ka, ginawa sa'yo ito, pero anong mangyayari? Anong gagawin mo? Iiyak ka lang or parang magmumukmuk ka ba? No. Oh, iyak ka. After nyan, try ka ulit. Madaming chance kasi, madaming ways to do it. So parang tinry ko lang din. Hanggang sa parang nangyari doon, nag-click yung parang vlog love team ko before with Zainab. Oh. Yun isa yun sa mga nakatulong sa akin. Parang nagkaroon ako ng hope. Nila-love team nga kayo noon. Yeah. For the vlog. And ayun, parang sobrang nakatulong sa akin yun. Nakahanap ka ng audience online. Oo, na parang nagkaroon ako ng chance na parang kasi ang tagal ko na sa Showtime. Everyday ako sumasayo sa Showtime. So parang I have the chance na ma-discover. Pero alam mo yun? Wala eh. So parang akala ko parang kasi ang akala ko kasi pag nakita ka na at first, yun na yung chance mo. Kasi pag nakita ka na paulit-ulit na parang kilala ka naman pero hindi ka lumalaki, parang it means wala talaga something sa'yo. Akala ko ganun. Pero it's about right timing pala. So that time nung nag-vlog ako, na-appreciate ako ng tao. Doon ako nag-release ng una kong song, yung Maaari Ba. Tumaas yung streams, mga 15 million streams. So talagang isa yun sa nag-save sa akin yung time na yun na parang may pag-asa pala. Literally, music also helps save you. Yeah. Ang dami ko nasulat na kanta. Every time may nafe-feel ako, ganun. Naging therapeutic sa'yo Yeah. yun. Doon nalalabas lahat ng parang minsan yung emotions ko na hindi ko malabas. So sa tingin mo, you write better when you're down? Hindi naman. Before siguro, when I was an amateur, I can say naman na amateur ako kasi I've wrote 20 songs na release na. So, di naman na siguro yung amateur. For 2 EPs na yun. Oo, 2 EPs. one album, 1 EP, and then a lot of songs na. Oo, hindi na amateur yun. Yeah, so parang ngayon kasi I can really write a random topic out of nowhere. Like kahit sobrang happy ko, I can write a really sad song. Pag may idea lang na pumasok, kapag may story ako ng ibang tao. So yun na, hindi ko na kailangan ng emotions talaga. Going into music, will you be performing new songs sa concert mo? Or are you working on new ones? Let's see. Tignan Wala pa. natin. Ayaw ko muna mag-promise, pero tignan natin. So aside from being a singer, of course, Wilbert, parang you're doing so well as an actor. I hope so. I hope so. May nabasa ko na parang, may nakita ko na interview na yung role mo as Arkin, Yeah. ikaw daw yun. Crazy, alam mo yung chance Oh. na parang ma-cast ka sa isang role na singer-songwriter, actor, 6-footer, funny guy, at tumigil sa third year college para mag-artista. Alam mo yun, yung crazy, simple details na parang, Oo. alam mo parang, Coincidence? oh my God. Like, alam mo yung simple, kahit yung tumigil third year college para mag-try, alam mo yun, so parang, sobrang crazy niya. Na parang sabi ko, wow. Parang, Ikaw na ikaw. Parang ganun. Parang yung chances lang. So, it's fun to like portray someone na love din yung music. Ibig sabihin, mag-a-act ako as someone na loves yung music, which is I genuinely love music. So, parang, I'm so grateful na binigay sa akin yung pagkakataon ni Viva. So how are you handling the romantic leading man tag? One of the most popular right now ng mga romantic leads. Thanks also to your partnership with Bea, of course. Yeah. Romantic lead. Oo.
Well, sana nakakilig ako. Basta ako, kasi lagi kong sinasabi, ayoko sanang ma-staple as artista. Okay. I'm an artist. An artist is different from an artista. An artista usually is parang showbiz. You're a celebrity. You're an icon, something like that. An artist is someone who share their art, who shares their art, and then perform on a lot of people, make people happy. So parang, yun yung kaibahan ko. Like parang, ginagawa ko to for the people. Something like that. Not just for myself. Bonus na lang pag sumikat ka, ganon. Pero, wala, love ko lang talaga mag-perform. Love ko lang talaga mag-share ng mga arts ko. And ayokong mapunta dun sa parang the celebrity part. Oh, talaga? Ah. Oo. Bakit? Kasi ano siya eh, parang feel ko kasi pag may parang some of the celebrities is all about themselves. Parang may gano'n na parang sa sarili nila yung mga bagay-bagay. Eh ako kasi more on para sa mga tao, para sa mga taong naniniwala sa akin, para sa mga taong gusto maka-discover ng arts ko. So may ganun kasi akong parang thinking. So ayoko nung parang bonus na lang na parang makilala ka. Pero ayoko magiging standard na talagang perfect. Kasi di ba most of the celebrities perfect sila. Parang may minomold sila to be a perfect person na hindi nagkakamali, hindi nakakapagmura or hindi nakagawa ng ganon. I want to be as genuine as possible. Na gusto ko makita ng mga tao na parang, ginagawa ko din yan. Like, parang nagla-live ako sa broadcast channel ko, naghuhugas ako ng pinggan, naghuhugas ako ng baso. Parang, I want to be relatable as much as possible. Na I'm still a human being, normal as you guys. So, parang ganun. Pero okay, I just wanna tackle briefly lang sa Will Bea. Oh, yeah. But what have you parang learned ba from Bea working with her? Siya yung nagbabalance sa akin ng mga bagay sa showbiz. Na parang minsan, sabihin niya, siya yung magsasabi sa akin na, deserve mo din to ha. You have the rights to say this or you have the rights na hindi lang oo ng oo. Kasi, syempre, alam mo yun, you need to respect yourself din, gano'n. So, siya yung nagbabalance sa akin ng gano'n. Kasi minsan kasi parang wala na akong oo lang ng oo. Parang gano'n na parang hindi ako nagde-demand ng mga bagay na dapat naman. Parang gano'n. So, parang siya yung nagbabalance sa akin. At syempre, yung mga learnings niya from 20 plus years in showbiz about sa mga bagay-bagay, sa mga insider, yung mga kalakaran, madami yung natutunan din sa kanya. Kasi former child star siya. Yeah. Sobrang alam niya na yung pasikot-sikot sa showbiz. Oo. And then, yung fan base nyo, ibang klase. Kasi, friends ko, mga 30, talaga? 40, o diba? May mga 60 pa nga actually, may 70. fans ka dito. Talaga ba? Meron ba dito? Oo. Iba yung market nyo ha. Parang nakahanap kayo ng... I've been reading comments na parang people in their 30s, in their 40s, finding a love team to root for in their age. Para the love team of all ages, sabi nila. Parang, kasi bira lang yun eh. I mean, di ba, yung mga love teams pang bata, pang teenager, pang 20s. Pero here, you've also parang mas malawak yung may mga titas ka na. Well, I'm happy na kasi syempre entertainment pa din is a form of an art din para sa mga tao na minsan makakalimutan nila yung problema nila sa buhay or 'di ba? Parang mapapawi minsan yung lungkot. So I'm happy na may ganun kaming effect sa mga buhay nila. Kikilig. May kilig, 'di ba? Parang may gusto nila ng updates. Okay din siya. Tsaka ang galing ng mga yung mga ginagawa niyong TikTok challenge. Ang galing Thank you. Laging nagba-viral. Parang, can you imagine when you started, tapos ngayon here you are, generating millions of views per post? I'm always grateful sa lahat ng sa bawat stream, sa bawat views, talagang, syempre, malaking tulong na din yun for me to achieve my dreams. What can we expect from Will Bea? I can say na sisipagan ko pa din as always. Gagalingan ko sa maaabot na aking mga kaya. And of course, Bea, matagal na sa showbiz, matagal na artista, for sure, talagang yung output niya, talagang maganda naman talaga. So siguro yung mismong chemistry namin sa pagtatrabaho, lalabas din talaga siguro sa mga projects namin kasi we have this connection na we always consider ourselves na hindi lang yung isa-isa. So parang it's always us ganun, sa mga projects to make it
mas authentic, mas parang natural. Ganun. Personally, ikaw, solo projects. May mga iba na hindi pa Bawal pwedeng pa? sabihin. Oh, Pero movies? siguro, music muna for now. Yun siguro. So may mga events ako and music, yun na lang muna siguro. Pero kung may acting goals ka, anong genre or... Gusto ko yung thriller. Like crazy thriller. I want to be like, Do you want to be the one hunting or... yeah, the one hunting. Oh, Like then crazy haunted. talaga. Like, sabi ko nga, lagi kong sinasabi to sa mga interview, like, gusto ko yung mga split personality. Oh, okay. So, ganun ka-challenging. And gusto ko din yung mga ibang-iba sa akin. Like, drag queen. Gusto ko yun. Kasi I'm a performer din eh. So, I can imagine myself performing. Naka-drag outfit ako. And then, alam mo, di ba, more on music, dancing. So, gusto ko kong pag-aaralan yung buhay ng mga drag queen. Parang ang saya nung process na aaralin ko paano sila mag-react, paano sila gumalaw, paano sila mismo. Alam mo yun, para yung, kasi may mga community yung drag queen, so parang gusto kong ilabas mismo na parang pakilala na sa mismong sa general public na yung about sa buhay ng drag queens. Bakit? Are you a fan of drag shows? Or... Nakikita ko lagi. Nakikita ko siya, kasi nagkiklik ako sa TikTok ng mga clips. Kasi pinapanood ko talaga yung mga lip sync. Tapos may mga iba na talagang sila yung kumakanta. Tapos may mga iba na talagang may... Kasi ang ganda nung part na parang gagawa ka ng personality mo na ikaw iba. lang, na iba-iba. So parang hindi siya yung parang ganto lang. Parang isang community na ganto lahat. So sila, interesting na iba-iba. Like you need to find your own parang personality or parang pinaka-flavor mo as a drag queen. So parang ang saya niya as a performer din kasi na parang mahilig din sa arts. Talagang sobrang refreshing na makita yung mga drag queens na nagpa-perform. So, Wilbert the actor is never going to go for safe roles. Gusto mo talaga yung medyo unconventional. Oo, sana. Yun kasi yung nagpi-feed yung artistic desire ko to explore. So, kasi naggawa ko na yung bagay na ako lang din. Alam mo yun? So, parang you're acting as yourself. So, I want to act as someone else talaga na talagang kitang-kita yung difference na parang malayo to kay Wilbert in real life. Parang ganun. Okay. Wow. Interesting. Parang na-imagine kita sa thriller. Yeah, gusto ko yun. Pero pag drag, I think masya-shock yung mga fans mo. Oh, yeah. Pero maybe in the future pa. Like, I need to like, kailangan mo nang yung sarili ko as an actor sa hindi pa ganun ka wild talaga na transformation siguro. Anyway, circling back, kamusta yung family mo? How are they taking this success of yours right now? Sobrang happy sila, siyempre. Especially your mom na talagang, kung kudos to your mom na binigyan ka ng allowance na 1.5 without even seeing na magiging successful. Talagang isipin mo, sobrang hirap na hirap kami that time. Sin crisis kami that time eh. So parang sinuportahan niya talaga sa gusto ko. Kasi 'di ba, kung hirap kayo, ba't ka pa gagastos pa ng alam mo yan. So kasi gusto niya din to for me. Gusto niya maging artista ka. Oo, gusto niya din for me. Kasi alam niya doon ako masaya. And I hope yung parents, yun din yung gagawin sa mga anak nila na kung saan sila masaya yung anak nila, susuportahan nila. Kasi hindi mo alam anong pwedeng ma-achieve ng anak mo in the future kung susuportahan mo sa gusto nilang gawin. At yung mismong happiness ng mismong anak mo. Ano ng biggest reward mo so far after 10 years for yourself Ano kasi ako hindi kasi ako wala akong luho. So, all of my earnings na papunta sa investments. So, kakatapos ko lang bumili ng mic. Personal mic. Like, yun yung parang dream mic ko talaga. And invest in business. I have business with Bea. May lalabas kami, the Sunset Avenue. Ano yun? Parang cafe? Or? More on shades. Ganun. Apparel, Shades. sa lifestyle brand. Oh, wow. Ganun siya. So, in the future din. Ba't na naisipan magka-business kayong dalawa? Ako talaga sobrang gustong-gusto ko na talaga mag-business before pa. Wala lang time, wala mag-aasikaso. And then ngayon, parang si Bea din kasi gusto niya din talaga mag-business. Sinabi niya sa akin na parang, gusto ko talaga mag-business ng shades. Ganun. Kaya ako, kasi talaga parang I always create. Sinabi ko sa niya, I have a name for your business. Sunset Avenue. Gusto niya. Tapos parang usapan, ano gawin natin? Tara! Ganun lang, simple as that. Oh,
cute, Ganun lang no? kabilis. And then maliban doon sa Sunset Avenue, medyo malaking porsyento ng pera ko ngayon nilalabas ko for my comics. Comics. Mm. Oh, pakwento naman yung comics. Ay. Ayan na. Okay. Ito, release na to. This is my novela. Story mo yan, Yeah. then drawing mo. No. Oh, okay, but story mo. Yeah. Pagbilang kong 3, I wrote this. And ito yung release ko this coming September. Atleta. Atleta. Superhero. So, meron ng grand launching sa September ng sana. Yung tatlong heroes kasi itong ginawa ko. Ang tawag ko sa ano niya, parang adlikhain Heroverse. It's parang likha with adhikain. So lahat sila may purpose talaga na ba't ko siya ginawa. So doon napupunta ngayon yung mismong funds ko with my life ngayon. Kasi Ikaw nag-publish? Ah? Ikaw yung magpa-publish? self-publish eh. Oh. So mahal yung mismong art per page. As in mahal per page. Kasi sobrang ganda ng quality ng ano ng art. Like, kunwari, let's see. Kunwari, eto ganyan. Ang ganda nga. Maganda yung art style. Shoutout kay Capo Max, yung artist ko. So, hindi siya basta-basta. Mahal talaga siya. And then the printing itself, kailangan maglabas talaga ng malaki. So, isipin mo, maglalabas ako ng 3 comics at isang graphic novel ng Atleta pa din. So, yun. Doon napupunta yung fans ko. And happy naman ako napupunta siya doon kasi it's Another an creative, no? investment and creation siya. Na parang pag nandyan yan, nare-release na yan, nandyan na yan forever eh. So mahilig ka sa comics. Hindi. Eh, but- I just love creating something. And then, na-create ko to out of ano eh. Hindi naman frustration, pero may parang sikat kasi na Filipino superhero, parang munti ka na makast. Ano? Which one? Basta. Muntikan lang. Like parang isa ako sa mga choices. And parang nag-hope talaga ako, nagpipray ko sana ako, ganun. And then, biglang hindi na ako yung... Movie to? Basta. So, biglang hindi na tuloy na ako. Sobrang nalungkot ako kasi parang pangarap ko siya. I really love that superhero. Tapos sabi ko sa sarili ko, okay. Kung hindi sa akin mabibigay, I'll make my own. Oh, okay. So parang siyang redirection. So parang, okay, gawa na lang ako sa akin. Reinvention at saka redirection. Yeah, Parang yun yung redirection. theme ng ano mo, ng Always, life mo, no? always, yeah. I always take the chance and every opportunity na pwede kong magawa. Like, before GSOT, halos 1 year akong walang project. And I take that opportunity to improve everything sa sarili ko. Do workshops, workout, skincare, clinic. So, alam mo yan, like, yeah, good may project. Siyempre, kumikita ka. Pero kung meron kang, kung wala kang project, it means you have meron kang opportunity to improve yourself pa. Para sa next project mo, you're better than the last version of yourself. So, ganun. Sabi nga ng fans mo, pag-glow up ka na daw ng pag-glow up. I don't know. Parang pag-glow down na ulit ako sa sobrang kabisi ko. Unti-unti na nag-glow down. Tuwa lang ako, proud ka talaga na probinsyano. Ever since. Oo. And then, may sinabi ka dun sa video na naiyak ka. Saan? Naiyak ka sa video. Ayun sa ano ko? Personal? Yung personal life. And yun yung motivation mo eh. Parang yun yung emotional motivation mo. Yeah, that was like before. Nung bata okay, pa. oh. Well, if I may ask, if okay to ask, at that time you said na parang you wanted to pursue music because you wanted to show your biological father na parang here's your son, talented, guwapo, and you know, somebody to be proud of. Siguro yun yung ba thinking ng mga ano pa bata. Immature thinking pa ng bata. Ngayon, ano na motivation mo? Tagal na. It's for myself. Like, wala ako dapat patunayan sa ibang tao, sarili ko lang, na kaya kong i-improve pa yung sarili ko. At syempre, parang hindi mo na kailangang isipin yung mga ganung bagay, negative na mga bagay. Doon tayo sa positive yung mga tao na naniniwala sa atin at nagsusupport sa atin. Yun yung patunayan mo yung sarili mo. Ganun. Pero yeah. Pero more than that, dapat sarili mo muna. Syempre, yun naman yung una maniniwala sa sarili mo, yung sarili mo din. And your, family, your mom. Ayan, with my family din. Kasi, with them kasi, andyan lang sila to support. So I don't need to prove myself. Minsan kasi yung kalaban mo yung sarili mo. Tinanggal ko na lahat ng mga negative sa past ko. Like yung mga issues dati, mga showbiz dati na mga pinagdaanan ko. Wala na yan. I'm too blessed para isipin pa yung mga negative na nangyari sa akin. Like I need to be thankful ngayon sa natatanggap kong blessings.
Kasi parang pag nagdudwell ka na nagdudwell, hindi ka patapos. True. Alam mo, kaya ko nakakwento yung mga depression. Kasi I'm confident, I'm okay now, I'm blessed now. So parang gusto ko lang sabihin to inspire people na yung mga may mga pinagdadaanan din na gano'n, na parang there's a light. Lampara. O, di ba? Yeah, lampara. Ganyan, lampara. Sana magsulat ka pa ng Bisaya songs. I really More. hope so. Meron akong isang verse lang pero hindi ko siya matapos-tapos. Oo. Chorus lang ganun. Ito na nga, real talk, Wilbert. Yeah. May nagpapasaya ba sa'yo ngayon? Sobrang dami. Daming reasons para maging masaya. Di ba? Like, I'm blessed. The people surrounding me, positive na. They inspire me. They make me, like, alam mo yun, mas inspired ako to do things with my art. So, yeah, there's a lot of people na nagpapasaya sa akin ngayon. Kasi happy sila for my success. Tama? Tama. Tama. To end this real Yeah. talk with Wilbert, and may I ask you, Wilbert, what's your message to your younger self? Unsay mensahe mo sa imong? In Bisaya. Yeah. Marami siya no. From my younger self, gusto rin ako ingon si mo na it's not an easy road. Dili gud dali ang imong agian. Like, lala juga siya. It's not really easy. Like, naka-difficult mode ang imong agian. Pero definitely it's worth it. You just keep on holding on. Sulat ka lang ng kanta, sulat lang kanta dira, and keep doing your arts. Don't mind the noises. Just keep doing your art. Yun lang. Thank you for keeping it real with us today. Dagang salamat, Wilbert. Thank you so much. Thank you for giving us this interview. It's Yeah. an honor for the Philippine Star. And this is this is Real Talk. O, di ba? Ang galing.